Mula sa nakaraang chapter ang ating bida ay nasabugan ng granada, ngunit gamit ang kanyang kapangyarihan ay muli siyang nabuhay at nagawang masira ang sinasakyan ni Jiang at ng isang kambal na Jin. Mula sa bagong chapter ang ating bida ay tinutukan ng baril ng isang Jin brother. Si Hanfang ay namumula ang kanyang paningin at tila siya ay wala sa kanyang sariling pag-iisip. Matapos mahawakan ni Hanfang ang baril, bigla naman itong nalulusaw gamit ang pulang ilaw na kanyang kapangyarihan. Ang kasuotan na panlaban sa lamig ng isang brother Jin ay bigla ding nalulusaw, kaya naman siya ay nataranta at nagtataka. Habang nalulusaw na din ang buong sasakyan, sinabi naman ni Jiang na bumaba na sila sa sasakyan. Ang kasuotan ng isang kambal na Jin ay nalusaw na lahat. Kaya naman hindi na ito nakagalaw dahil sa sobrang lamig ng temperatura. Habang humihingi siya ng tulong sa kanyang mga kasamahan, siya naman ay mabilis nang nanigas sa sobrang lamig. Mula sa isang sasakyan ang isang kambal na Jin naman ay galit na galit matapos niyang makita ang pangyayari. Siya ay mabilis nang tumakbo para pukpukin ng tubo ang ating bida. Si Hanfang ay napansin ang parating na atake, at ang tubo naman ay nagawa niyang malusaw gamit ang kanyang kapangyarihan, na ikinagulat naman ng isang kambal. Sila Jiang ay paalis na sa lugar habang sinasabi na kailangan nilang tumawag ng backup. Ang ating bida ay nilagpasan na lamang ang hindi makakilos na kambal. At ito ay papunta na naman sa panibagong sasakyan na ikinataranta naman ng mga sakay nito. Ang sasakyan ay binalutan ng kapangyarihan ni Hanfang. Ang isang sakay sa loob ng sasakyan ay nagtataka sa nangyayari dahil ang kanilang sasakyan ay nagsisimula ng malusaw. Sinabi din nila na kailangan na nilang makalabas. Ang sasakyan ay tuluyan nang nawala sa tamang hugis nito, habang ang mga tao naman na hindi nakalabas ay maririnig na humihingi pa din ng tulong. Ang ating bida ay nadaplisan ng mabilis na bagay na dumaan sa kanyang pagmumukha. Ang sugat ay biglang gumaling habang ang mga kalaban naman ay sinabing wala na silang natitirang mga bala. Si Hanfang ay nagsimulang habulin silang lahat. Ang ating bida ay pinapaputukan ng mga sundalo. Ang pangyayari ay nasaksihan ni Li Jinghao, na kanya namang ipinagtataka. Habang nakikipaglaban si Li Jinghao, iniisip niya naman na kung ano nga daw ba ang pinaplano ni Jiang. Ang ating bida ay patuloy pa din na hinahabol at binabaril, ngunit ito ay hindi nila matamaan. Matapos palambutin ni Hanfang ang pader. Ang mga sundalo naman ay nagsimulang lumubog at nagtataka kung ano ang nangyayari. Matapos mahawakan ang mga baril, ang ating bida ay nagawang masira ang mga ito. Ang ating bida ay may hawak na kung anumang bagay. Siya din ay biglang bumuelo at balak atakehin ang dalawang sundalo. Ang mga ito ay nagsimulang dumalak ang dugo, habang ang ating bida naman ay nagsisimula ng mapagod at hingalin. Mula sa likod ni Hanfang may taong nakalapit. Ang huling nakita ng ating bida ay ang isa sa mga Jin brother. Si Hanfang ay tuluyan ng bumagsak at nawalan na ng malay. Ang isang kambal na Jin ay nakangiti habang balak ng tapusin ang ating bida. Mula sa kawalan may puwersa namang tumama sa isang kambal na Jin, at ito ay walang iba kundi si Li Jinghao. Napansin ni Li Jinghao na nawalan ng malay si Hanfang. Napansin niya din na kakaiba ang pinakita ni Hanfang kanina, kaya naman napasabi na lang si Li Jinghao na mukhang nawalan ito ng kontrol. Ilang sandali pa siya ay may napansin na parating, kaya naman agad na siyang umalis habang dala ang isang sundalo at ang ating bida. Si Jiang ay dumating dala ang maraming backup. At sinabi na kailangan daw nilang mahanap ang mga sundalo. Ilang sandali pa nakita na nila ang 2 sa 3 sundalo. Habang nagtataka ang iba sa kung anong nangyari sa mga sundalo, ang iba naman ay sinabi din na malamang patay na din daw ang isa pang sundalo. Ang isang lalaki ay tinanong si Jiang kung ano na ang kanilang gagawin. Si Jiang ay sinabi na patay na daw ang mga sundalo, at ang lugar daw ng base na pagdadalhan sa kanila ay hindi din daw nila alam kung saan. Si Jiang ay sinabing pumalpak ang kanilang plano kaya naman umuwi na daw sila sa kanilang tinutuluyan. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar at ang ating bida ay biglang nagising habang sumisigaw na may bombang parating. Matapos lumingon sa paligid, napatanong naman siya kung nasaang lugar nga daw ba siya. Mula sa likod ng ating bida, si Li Jinghao ay biglang sinabi na kung normal na nga daw ba ulit si Hanfang. Na ipinagtaka naman ng ating bida kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagtataka din ang ating bida, dahil sa huling pagkakaalala niya ay nasa basement 2 sila, nagtaka din siya kung bakit wala siyang injury sa katawan. Sinabi naman ni Li Jinghao na wala siyang alam sa nangyayari sa katawan ni Hanfang, ngunit tungkol sa plano ni Jiang ay may mga ideya daw siya tungkol dito, ngunit ang impormasyon ay kailangan pa daw nilang makuha sa sundalong ito.
Matapos pahirapan ang sundalo, nalaman naman nila Hanfang na may ginagawang transaksyon daw ang grupo nila at ang grupo ni Jiang. Habang nagbibigay daw sila ng mga pagkain at mga sandata, ang kapalit naman daw nito ay ang mga residente nila dito sa gusali. Tinanong ng ating bida kung para saan ang mga kinukuha nilang mga residente dito. Agad namang sinabi ng sundalo na kailangan nila ng maraming tao para sa ginagawa nilang base. Ang ating bida naman ay nagtaka sa sinabi ng sundalo, dahil sa panahon daw ngayon ay hindi daw praktikal ang magparami ng mga tauhan. Tinanong din ni Hanfang na kung sa tingin daw ba nito ay maniniwala siya sa mga sinasabi ng sundalo. Ang lalaki naman ay muling sinabi na totoo ang kanyang sinasabi at wala din daw silang ginagawang masama. Dahil ang gusto lang daw ng kanilang grupo ay isalba ang sangkatauhan. Matapos baliin ni Li Xinghao ang daliri nito, tinanong niya naman na kung paano daw kung hindi sila magtagumpay sa kanilang misyon. Habang matindi na ang hirap na sinasapit ng sundalo, sinabi naman nito na magpapadala daw ulit ang kanilang grupo ng mga tao kung sakaling hindi daw sila magtagumpay sa kanilang misyon. Tinanong din ni Li Xinghao kung may mga superhuman daw ba sa kanilang grupo. Habang nanalaki ang kanyang mga mata, sinabi naman nito na hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ni Li Xinghao. Base sa reaksyon daw ng sundalo, ang ating bida ay iniisip na malamang may superhuman daw talaga sa grupo ng sundalo. At kung sakaling meron naman daw ay siguradong makakalaban din daw nila ang mga ito sa hinaharap. Iniisip din ng ating bida na sobrang napakalupit daw ni Li Xinghao dahil sa ginawa nitong pagpapahirap sa sundalo. Sinabi ng ating bida na hindi naman daw siguro papatayin ito ni Li Xinghao. Tinanong naman ni Li Xinghao kung naniniwala nga daw ba ang ating bida sa mga sinabing kasinungalingan ng sundalo. Sinabi niya din sa ating bida na isa lamang daw itong grupo na alam ang kanilang ginagawa. Pinapili niya din ang ating bida kung mananatili daw sila dito sa lugar o kaya naman daw ay maghanap ng panibagong lugar upang dito makasurvive. Si Hanfang ay sinabi na babalik na muna siya sa kanyang mga kasama upang sabihin ang kanyang mga nabalitaan. Ilang sandali pa, ang ating bida ay maingat nang naghahanap ng madadaanan upang makapunta sa kanyang destinasyon. Habang naglalakad iniisip naman ng ating bida na hindi niya pa daw masyadong kilala si Li Xinghao, lalo na daw ang mga kasamahan nito. Ngunit kung sakaling totoo daw ang mga sinabi ng sundalo kanina, ito lang daw ang kanilang opsyon para makaalis dito sa lugar na ito at makapaghanap ng mas ligtas na lugar. Ang ating bida ay nasa second floor basement na. Hinahanap niya sa lugar na ito kung nasaan na nga daw ba ang mga sasakyan na pwede nilang magamit para makaalis dito sa lugar. Ang ating bida ay nakitang may parating, habang sa likod niya naman ay naramdaman niya din na may palapit, kaya naman iniisip niyang distraction lamang ang kanyang nasa harapan. Si Nurse Jin ay nakahanda ng suntukin ang ating bida, ngunit si Hanfang naman ay nagawang makaligtas matapos niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ang ating bida ay nagulat dahil wala siyang naramdaman na sakit sa suntok. Kaya naman napagtanto niyang ganito daw pala ang kayang gawin ng kanyang kapangyarihan kapag pinagsama niya ang dalawang kulay na ito. Habang nakahanda ng suntukin ng ating bida si Nurse Jin, si Brother Lee naman ay biglang dumating at inawat ang dalawa. Matapos mailawan ng flashlight agad din naman nilang nakilala ang isa't isa. Ang ating bida ay sinabi ang mga nangyari sa kanya. Nandito din daw siya sa lugar na ito dahil hinahanap niya daw ang daan papunta sa ibang lugar. Si Brother Lee ay biglang nainis matapos niyang malaman na ipinagpapalit daw pala ni Jiang ang mga residente dito para sa mga pagkain at sandata. Si Nurse Jin naman ay sinabi din na ang pagpapadala daw ng ibang tao sa ibang lugar na may mataas na success rate ay hindi na masama. Ang ating bida naman ay sinabi din na kung ganun nga daw kaganda sa lugar na yon, sigurado daw na matagal nang pumunta doon si Jiang. Kaya naman mahirap pa daw paniwalaan na ligtas sa lugar na iyon hanggat hindi nila ito nasisilayan ng kanilang sariling mga mata. Ang ating bida ay nakita na ang sasakyan na pwede nilang magamit habang sinasabi na marami pa silang bagay na hindi naiintindihan. Habang umaakyat sa sasakyan, sinabi naman ni Hanfang na hindi mahirap paniwalaan ang sinabi ng sundalo, ngunit hindi din daw sila maaaring maniwala agad sa mga sinabi nito. Si Brother Lee naman ay sinabi na baka sakaling totoo ang sinabi ng sundalo na may susunod pang pumunta dito matapos pumalpak ang kanilang misyon. Sinabi naman ni Hanfang na sa susunod na nila intindihin ang mga taong gustong pumunta dito. Dahil ang mas mahalaga daw ay makahanap sila ng masasakyan at makaalis sa delikadong lugar na ito. Humingi din ng tulong ang ating bida sa kanila. Kaya naman si Brother Lee ay pumunta na sa iba pang sasakyan para makahanap ng maaari nilang magamit. Ang batang babae naman at si Nurse Jin ay naglibot din sa lugar upang makahanap ng kung anong bagay.
Ang ating bida ay napansin na wala ang susi ng sasakyan. Habang si Brother Lee naman ay biglang tinawag si Han Fang. Si Brother Lee ay nakahanap ng mga sandata na pwede nilang magamit, na ikinamangha naman ng ating bida na makita. Sinabi din ni Han Fang na tawagin daw ni Brother Lee ang grade 2 na babae upang tulungan sila na madala ang mga gamit na ito, na agad namang sinang-ayunan ni Brother Lee. Habang tinatawag ni Brother Lee ang batang babae, iniisip naman ni Han Fang na kung siya daw ba ang may kagagawa nito, noong nawala siya sa kanyang sarili. Sila Han Fang ay napansin na may pinagkakaabalahan ang dalawang babae, kaya naman sinabi ng ating bida na puntahan nila ang dalawang ito. Si Han Fang ay nagtataka kung ano nga daw ba ang ginagawa ng malaking kurtina dito. Si Nurse Jin naman ay nakakarinig daw ng kakaibang tunog na nanggagaling sa likod ng kurtina. Matapos tanungin kung may mas malaking flashlight ang batang babae, sinabi niya namang meron siya. Sila Han Fang ay naghahandang tanggalin ang dambuhalang kurtina upang makita ang nasa likod nito. Matapos magbilang ng 3, natanggal na nila ang kurtina. Ang grupo naman ay biglang nagulat sa kanilang nakita dahil natagpuan nila ang lagusan na kung saan dumadaan ang mga sundalong pumupunta dito sa kanilang lugar. Mula sa chapter 26 nalaman natin na umabot na sa pang-4 na palapag ang snow, kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit nakagawa ng lagusan ang mga taong pumunta sa kanilang gusali.